Alright, so time check 7:34 no ng gabi. Tapos umulan siya like siguro mga nasa 5 no, 5 minutes pa lang o 10 minutes ang nahalipas bago talaga nung bumagsak si ulan. Tulog kidlat tapos bagsak si ulan. Yan no, nagsimula ng bumaha. Ganyan talaga kabilis ang ano, ulan dito sa Davao. Ewan ko na kung sa Davao ng baga ito yung estilo umulan. Yung pagka kulimlim talaga mo no, kumbaga parang buhawi ba, estilo no. Yung iipunin muna yung tubig talaga sa kalangitan. Tapos kapag kabuo na, yan, bagsak agad, kaagad, no? So, yan ang tinatawag nila ng mga buhawi. Diba? Yung buong, ano ba, buong tubig. Iniipon sa kalangitan muna. Tapos, biglang buhos, bagsak sa kalupaan. So, ito yun, no? Diba? Napakalakas niyan. Pero ang maganda ngayon, hindi na siya kagaya kagabi na talagang pinadpad lahat ng mga tulda no? Ng ating mga masipag na mga small business owner, mga nagtitinda dyan sa may Rojas sa night market. Hindi na kagaya kagabi na sobrang lakas talaga ng hangin. Kagabi naman ay naabutan kami ng ulan na yon at may kasamang napakalakas na hangin din talaga doon sa may City Mall, no? Sa may Kabantian. At yun, buti naman ay safety kami sa loob kasi siyempre establishment yan, no? Hindi yan basta-basta magigiba ng ganun kalakas na hangin. Pero yung mga ano to, tumbahan kaya ng mga parang mga billboard, mga signages. So dito ngayon, dapat kasi kanina, alam ko kasi merong, ewan ko lang kung ako lang ba, pero parang normal na lang siguro ngayon sa mga Android phone na merong weather forecast talaga na ginagawa advance like every like ano siguro mga 30 to 1 hour no advance. Yun basta 30 minutes to 1 hour yung advance na ano update nila no weather forecast update kung meron bang full thunderstorm or pagkalat-kalat na pag-ulan, yung mga ganun, di ba? Mga rain shower, heavy rains, mga ganun. So nahit ako kanina, advance, sabi ko pupunta na ako dito, pupisto na ako dito sa may Ateneo area para makuhanan ko yung ano, mismong transition ba sa walang ulan. Siyempre maraming tao pag walang ulan, maraming naglalakad, labas-masok sa Rojas Night Market na yan. Tapos kapag naulan na, sabilang bulabog, no? Takbuhan mga tao. Ayan, mga may payong ha. Dito sa Pilipinas, grabe naman kung ano, pinanganak ka ng 10 years old ka na, 20 years old ka na, 30 years old ka na, 40 years old ka na, in above na nakatira sa Pilipinas, tapos hindi mo pa rin talaga ma-predict yung ano natin dito, yung ating temperatura na biglang uulan, biglang uminit, uulan, iinit, di ba? So napaka-unpredictable para hindi tayo mag-provide talaga ng kanya-kanyang payong. Para hindi tayo makapag-provide ng ano, ng payong kahit paano ba no, na kapag bigla ang ulan at least meron din tayong mga gamit kaagad. Wala da, ang bilis na din ano nito, titigil. Hindi kagaya kagabi na kagabi din, madali lang din, mga 10 minutes lang din yata yun pagkatapos. Pero grabe kasi talaga kagabi kasi may kasamang hangin na napakalakas. O nga pala, siyempre, for today's video, ano nga ba hitsura ng mga taga Davao? Ano nga ba hitsura ng lugar ng Davao kapag biglang inulan? So, pag sinabing Davao, kasama na mga Davawin nyo dyan. No? So, ito lang. Parang mga basang sisiyo, yung iba naman ay takot na basa. Sino ba naman ang gustong mabasa sa ulan, di ba? Galing sa trabaho, yung iba dyan, mga sabihin natin, empleyado, di ba? No, mga sales lady. Nakatayo sila whole day. Tapos biglang mabasa, di ba? So time check ngayon, alas 7, uuwian na mula sa trabaho. Tsaka sa linggo ngayon, hindi masyadong matao. Pero dapat matao ngayon kasi linggo, kasi family day, galing sa eskwela. Eskwela. Galing sa anong simbahan. Ayan. So, family day galing sa eskwela. So, family day galing sa simbahan. Ulit-ulit eskwela na yan. Nakasan na yan kasi lagi natin lagi. Dito tayo sa may Ateneo de Davao University building sa may corridor. Corridor ba tawag nito? Alley. Yan lang, mga tao.
silong syempre. Kaya delikado din na baka makidlatan, no? Pag sa labas ka. Sa mga nagtatanong din, shout out kay Imelda Mansfield. Okay na ako. So this lang talaga ako nakahilata sa kwarto. Inom ng paracetamol tsaka yung mga carbocysteine talaga na basta uso yung trangkaso, ubo, sipon dito sa Davao. Di ko alam kung buong Pilipinas, pero sa Davao basta mga kapitbahay bago pa ako nagkaroon ng ubo, sipon, yun muna yung napapansin ko sa mga kapitbahay. Napaka-busy lahat sa kabibili ng mga carbocysteine tsaka paracetamol. Nung huli naman, nahawaan nila ako. Kasi may nag-atsing sa harap ko na kapwa ko pasahero. Nung papunta akong Gmall. Tapos, yan. Huli na. wala akong face mask. Kaya, yan. Talagang napuruhan. Okay lang din naman ang 2 days, no? Parang pinagpahinga lang din tayo. Yan nga lang, sakit sa katawan. Like, hindi naman sakit sa katawan, pero yung abala, disturbo. Yung nakakaasar, nakakairitang makati ang lalamunan, ganun. Pero ngayon, okay na ako. Wala problema. Wala naman sipon ako eh. Parang ubo lang talaga. Di ba dapat magkasama yan, ubo at sipon? Pero sa akin, ubo lang yun. Parang makating lalamunan lang ganun. Parang sore throat irritation. So yung dito, lugar. Siyempre, heart of the city. Heart of Davao City. CM Recto Corner. Rojas Avenue. So gantong senaryo kapag naganap to. Kapag gantong ulan, tapos nagkataon na weekdays, naku, good luck na lang. Daming mga stranded pasahero, no? Kawawa, hindi makauwi kaagad, tas basa. Pero Sunday talaga, family day, no? Daming mga magpapamilya, magkamag-anak, kaya nagsisimba. Tapos sa simbahan ay pasyal sa mga parks and ayan, Rojas Night Market para kumain, no? Mag-chibog. Dito naman tayo na area, marami din tao, siyempre. At syempre yung baha, no, pag-usapan natin. Baha kaagad yan. Alam naman natin talaga na pagka-high tide ngayon, di ba? High tide, tapos napakadaming tubig ulan ang ibinuhos. Kaya yan kaagad, oh. Gusto ko talaga ma-witness yung baha sa may Laverna. Hindi ko pa talaga napuntahan yung kapag umulan. Yung sa may Damusa, nakita ko na yun. Isa kasi yun sa may pinaka-kalwaryo na lugar para sa mga empleyado sa mga BPO dyan sa area na yan. Kasi ang baha sa may konting ulan lang sa may Damusa, baha kaagad, tapos ang tagal mag-subsides. Tsura ng Davao kapag ay umulan na malakas, baha kaagad. Sige, laro sila. Ganyan yan. Skaters like skater. Diba? Diba? Kagad, no? Bilis.
So dapat talagang ano, no, idaong dito yung apakan ng jeep kasi malalim yan, no. Pero malakas naman ang higop din ng ano. So ibig sabihin yan, hindi barado yung ano natin, kanal, mga drainage creek. Tingnan mo, di ba? Mabilis na ito mag-subsides kasi malalaki nga creek natin dito. Baliw. Para makalarga na. Walang to. Lihokin na lang. Lihokin para madali. Ulan na may malakas na ulan na may kasamang malakas sa pagkulog at kidlat. Ayun, lumaang na yung barko. Kaya siguro maraming salamat sa mga nanonood dyan. Ha? Ingat ko kayong lahat. Bye bye.